Senator Tulfo, alam mo naman, respeto ko sa iyo at never ako nag-i-interrupt. Pero yung ganong klaseng sagot ng DOH, wag tayo magbuluhan dito. Cambodia at saka Laos, hindi nalilate yung bakuna. Pilipinas nalilate yung bakuna. If the Secretary cannot guarantee us that in next year, there'll be no delays, he has no business being Secretary. Nagkasakit tayo, may St. Luke's, may Asian, may Makati Med. Pero paano naman yung mga kababayan natin na may nanay na 80 years old na napakahirap? Pagka nag-flu, tapos nagka-pneumonia, mamamatay na lang. Di natin bibigyan ng bakuna. Yun nga no, mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan tinabagay uminit po ang ulo ni Senator Alan Peter Cayetano dito nga po sa latest hearing dyan sa budget ng DOH o Department of Health, mga kabayan. Talaga pong sumabog po si Senator Alan Peter Cayetano. Bago po tayo pumunta dyan, mga kabayan, huwag niyo pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko araw-araw. Bago po natin puntahan si Senator Alan, ito po muna, mga kabayan, pag-usapan po natin. Ito po matinding banat ni Congressman Kiko Barsaga dito po kay Sandro Marcos. Ayon po kay Congressman Kiko Barsaga, tama pala daw siya. Magnanakaw daw po pala talaga itong si Sandro Marcos, mga kabayan. Kung pagbabasihan po natin yung mga sinabi po ni Saldico na ito po si Sandro Marcos, itong insertion po ng 51 billion pesos, mga kabayan. Lumalabas, magnanakaw po talaga si Sandro Marcos. May pinagmanahan po siya, mana po siya sa kanyang lolo at mana po siya sa kanyang tatay, mga kabayan. Di po ba? Napakatinding banat po yan ni Congressman Kiko Barsaga. Di ba, nung nakaraan, naalala nyo po yung sa plenary, di ba? Binanatan niya rin po, harap-harapan. Kasi po, itong si Kiko Barsaga, hindi po yung takot sa confrontational. Pero si Charis, mga kabayan, hanggang Facebook lang yan, Twitter, post lang yan. Pero hindi niya po kayang soplakin si Kiko Barsaga harap-harapan. Like Kiko Barsaga, talagang kahit nasa harapan ka pa niyan, yayariin ka niyan, di ba? Yung nagkataon lang, nandun si Garin to the rescue. Di ba? Halatang mga tuta ito po, puntahan na po natin si Senator Alan Peter Cayetano sa pagsabon po niya diyan po sa chairman ng Department of Health. Panoorin po natin, mga kabayan. Chairperson, Senator Alan Cayetano is recognized. Permission granted. Madam Chair, you said either kulang or what yung vaccine? So no, I was saying that the issue raised by Senator Tulfo is on expired medicines na hindi nagagamit. So sayang, di ba? Sayang ang pera ng tao. Tapos sabi ko, in the previous budget defense just last week, meron namang si Senate President asked naman about yung supplies naman na kulang. So I was saying that it's two issues on the different side of the coin, 'di ba? Yung on the one hand, may gamot na kulang, nauubusan, hindi ma-deliver sa tao. On the other hand, there are other medicines na sobra-sobra at nasasayang ang pera. And that is the answer of the DOH. It's not my answer, it's the answer of DOH. So let me just say, for the record, it's completely wrong. And I'm not allowed to say bini-BS tayo, no? Because you talk to all the mayors, and I'm married to a mayor, they're either late, kulang, or malapit na mag-expire. All around the world, ang flu vaccine, lalo sa matatanda, ay binibigay ng March at April. Even assuming na naganggaling pa sa Western countries yung flu vaccines ng March or April, sabihin mo nang dumating dito ng August or July, ngayon po, November 26, wala pa ho silang vaccine for flu. And it expires on December 31. Yung mga matatanda na iba, ayaw na nila ng flu vaccine ng November late. Ngayon, late na late. Secondly, doon sa routine vaccine that you fought for, Madam Chair, that you fought for, ever since Secretary Herbosa took over, it's late or kulang. Wala talaga, hindi dumadating. Wag nila sabihin may sobra and ibang issue yon.
And etong problema, Senator Tulfo, thank you for this time. Yung parents, ayaw nang pabukunahan yung ibang anak kasi nagdi-deliver sila 1 month na lang, expired na eh. Paano nangyari yun? Pumunta ka sa private doctor, 2, 3, 4 years yung expiration ng ibang vaccines. I'm not talking about the flu, ha? I'm talking about the routine. So in my time, I don't want to take the time of Senator Risa and Senator Tulfo. We'll go into that, Madam Chair. Pero, you know, sabihin na nila kung anong problema, kung bakit, 2 years na eh. 2 years na, parating late. If you want, patuloy natin to tomorrow, let's randomly call 10 mayors and 10 governors. They'll tell you all the same thing. The DOH is not delivering enough. Tapos pag nag-deliver, late. Tapos pag nag-deliver, ready to expire na ito. Can you imagine last year, maraming hindi na bakunahan, tapos na yung pandemic. Nung pandemic nga, gumawa ng paraan eh. Na kahit na naka-lockdown, nagkakagulo yung mga health, yung mga experts natin kung paanong ituloy yung bakuna. Pero last year, nandyan lahat ng pera, lahat ng bakuna nandyan. Hindi nila ma-deliver. Panay excuses eh. Madam Chair, last point. Hindi pwedeng bumili ang LGU eh. So wala silang choice. Ibigay na lang ng DOH yung pera sa LGU, sila bibili. Maraming vaccine nung yung routine sa mga bata, hindi pwede. So, Mr. Chair, sorry, Senator Tulfo, alam mo naman respeto ko sa iyo at never ako nag-i-interrupt. Pero okay. Yung ganong klaseng sagot ng DOH, wag tayo magbuluhan dito. Health ng mga bata to eh, future ng bansa to, tapos ganyan ang sagot natin na meron ganito, merong. Hindi totoo yun. 2 years na. Kailan magbabago yan? Can you guarantee us? O yun, isang tanong lang. Can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. Cambodia at saka Laos hindi nalilate yung bakuna eh. Pilipinas nalilate yung bakuna. Sorry for that, Mr. President. Yes, we took that up the last time around, if the chairperson will recall. The LGUs may, but ang presyo, times 10. Kung 10 pesos ang bili ng DOH, pag LGU ang bumili, Mr. President, nagiging 150 pesos or 100 pesos. Mr. President, hindi lahat po ha. I just called yung city health namin. There are certain vaccines they're not allowed to buy. Kasi DOH lang ang pwede. Yeah. Anyway, doon man sa pwede, mas mahal. Kaya hindi sila pwede. Okay, can I give a quick response, no? Mr. President. So, Mr. President, the Secretary admits that they've had a major procurement problem. In fact, he has fired their procurement officer. As to whether they can handle it better next year, I don't know yet if there's an answer because the Secretary admits that given the billions of pesos involved here, there is so much competition among the bidders. And this representation recognizes that that is an issue, but that this representation also recognizes that if there's a will, there's a way. Because if Cambodia and Laos, if we do our job well, hindi dapat... Madam Chair, just as a follow-up. Let me complete my sentence. These bidders should be the ones following our rules and not dictating. Because of the delay, then we are now putting... I am one with His Honor that we are putting our children's lives at risk. Yes. Sorry to interrupt, Madam Chair, but you're talking about bidders. Hindi ba ang ginawa ng DOH dinaan sa UNICEF? Di ba ang procurement nyo ng vaccines ng routine dinaan nyo sa UNICEF? According to the Secretary, before it was, and this representation also remembers, before, like for example, the hepatitis B vaccine was passed through UNICEF. Pero now, according to the Secretary, mga 10 years ago pa daw, that, according to the Secretary, nung USEC pa siya, sandali, I am receiving conflicting information. Hold on. Di ba? Dinaan na sa UNICEF.
yan yung pinail sa ombudsman, no? A release of 1.2 billion to UNICEF from February to July 2024. Ano yung matagal na at dati? At coincidence lang ba kasi tumatakbo yung secretary sa WHO? That's why I said, give me a minute to get a clear response. So, due to the measles outbreak, there was a purchase. Is it a one-time purchase? There was a one-time purchase through UNICEF because of the measles outbreak. But aside from that, they do not purchase from UNICEF. So Okay. there is honest correct. So, There no. was a purchase. Yeah, so the point is kasi, hindi dapat magkaroon ng problema sa bidders eh. 'Di ba? Ang passport, 3 years nagka-problema sa Aquino administration. 1.5 years, 1 year nagka-problema before my time sa DFA. Noong time ko, 9 months kaming ginugulpe. Then we solved it. O sa LTO, 3 administrasyon, umupo si Vince Dizon. In 3 months, na-solve niya. Plaka ng kotse. Di ba, Senator JV, Senator SP, I think, di ba, nung term mo rin yun nung daming problema sa LTO di ba, yung plaka tsaka yung even lisensya. Na-solve lahat Di ba? So, I mean, eto, immunization sa mga bata, you don't know how to slap people around. May mga siraulong bidder dyan, naloloko-lokohin yung bidder, di pakulong nyo. You cannot, sorry Senator Tulfo, usually ako malamig uno, ikaw mainit ulo, pero you cannot guarantee, I'm not talking to you, my dear ate, I'm talking to the DOH family and the secretary. Atin si Senator Tulfo sa podium. If the secretary cannot guarantee us that in next year there'll be no delays, of course, yung delays that are not foreseen, di ba? Kung may bagyo or nagsara ang mga port at hindi ma-deliver. But yung delays that happened the last 2 years, he has no business being secretary. Imagine, Mr. President, nandito tayo ngayon, 7 p.m., nakikinig tayo, nakailan beses na ang DOH. Hindi nyo magagaranti na bakuna lang, hindi on time. 30% of our kids are endangered of stunting. Ilan sa kanila ang endangered dahil nga sa kahirapan dito sa mga sakit na i-prevent ng bakuna. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna, o ibigay nyo lang sa Senate. Yung pera, kami na magbibid. Kami na magdi-deliver. Sorry, Senator Tulfo, but thank you for this intervention. But I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. To be fair, past administration, November din. Kung yun ay ginawa ni Secretary, at least may isa siya na hindi nagawa ng ibang administrasyon. Pero wala Imbis na November 1, nandito na. November 26 na, wala pa rin. Kasi tayo, komportable tayo. Nagkasakit tayo, may St. Luke's, may Asian, may Makati Med. Pero paano naman yung mga kababayan natin na may nanay na 80 years old na napakahirap, pagka nag-flu, tapos nagka-pneumonia, mamamatay na lang. Di natin bibigyan ng bakuna? It's just unacceptable, Mr. President. We understand the frustration, Mr. President. Just to put on record, because the Senate President asked a very similar, identical question about the vaccines, no? The response that we got from DOH is precisely because of the procurement problems, and this is referring to the flu vaccine. The procurement problems, the problems with the bidders, the vaccine, which was due to come sometime March, April, kung madelay man sana May, will be arriving December. So what they did was the December vaccine is now has that formulation for the next year's variants of viruses that are normally, that are predicted to happen next year.